So, hi guys, this is Angie, and gusto ko lang sana i-share sa inyo yung dahilan kung bakit ako nag-Saudi dati. Nung wala pang kaalam-alam kung paano ako napadpad dito, maliban sa pinalipad ako ng agency, pinalipad ako ng aming agency. Lumipad ang aming team, Charis. Yun, maliban sa agency, yung isang pinsan ko, si Ate Yates, shoutout sa'yo Ate Jen, na isa ring syagala dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Siya po yung nag-inspire sa akin para makarating dito. At siya yung nag-assure sa akin na madali lang dito. Yan to kasi yun. Way back 2019, nauna siyang mag-abroad. Nauna siyang magkaroon ng employer dito at makapunta rito sa Saudi. And I was regular employee sa Pilipinas as recorder or recorder sa isang factory dito sa Silang, Cavite. It was Dongwon at the best years of my life is in Dongwon talaga. One of the best years in my life. Nandun yung iba kong mga kaibigan, mga kumari ko, mga ninang ng anak ko. At na-witness nila yung love life ko doon. Simula pagkadalaga ko, doon talaga ako nag-work. Marami akong kaibigan, kakilala doon. So dati, ang isip ko, nung nandun ako nag-work sa Dongwon, sabi ko, parang kontento na ako. Sabi ko gano'n. Sabi ko kasi doon, kumikita naman ako ng minimum. Tapos rakitera talaga ako, te. Marami akong binenta-benta dati. Mga nagpaano pa ako, ha? Nagpapaluwagan ako ng soe na panty. Nagpapaluwagan ako ng, dati ata nagpapaluwagan din ako ng pera or basta mga item. May mga every weekend maghulog silang 50. Tapos may mga item sila na pagpipilian na pwede nilang sahurin. Tapos maliban sa pagpapaluwagan, may mga binibenta-benta rin ako, mga skin products, skincare. Kasi naging member din ako ng Brilliant noon, yung mga sabon-sabon nila, mga set, ganyan kit. Tapos ayun, marami akong racket. Kaya maaluan kami mag-ina sa pera. Lahat ng gastos talaga ng anak ko sa akin as a single mother, as a solo parent noon, is cover ko. Simula kahit magkasakit yan si Kurt, yung anak ko, cover ko lahat, wala akong inaabalang iba. Parents ko lang. So ayun, kontento ako noon sa Pilipinas. Pero palaging nasa puso't isip ko, yung bahay namin na paano kapag pinaalis kami dito? Or kasi hindi po amin yung bahay na una namin tinirahan. So ang lagi kong iniisip pinagpipray ko din na, Lord, sana bigyan mo ako ng way para mabigyan ko sila mama at papa ng magandang bahay. Kahit di maganda, basta maayos na bahay yung amin. Yung di kami papaalisin, ganyan. So, ayun. Hanggang sa nawala sa isip ko yun kasi masaya ako sa na-accomplish ko nun sa Pilipinas na bibigay ko yung pangangailangan ng anak ko. Kahit papano meron. Tapos, dati sa Dongwon, nakapagpundar ako ng tubig ilaw dyan. Nakapagpakabit ako ng tubig ilaw. Guys, sa lugar namin, libo ang magpakabit ng tubig ilaw. Libo talaga gagastusin mo. Minimum ng 10K yan. Minimum ng 10K. Magkaiba yun, ha. Sa paglakad, overall na paglakad. Sa tubig ata gagastos ka ng 15 or 18, ganyan. Ay, sa ilaw. Sa tubig gagastos ka ng 10K minimum na yun. Madadagdagan pa kung magpapalakad ka sa ibang tao. Tapos, ayun. Sa Dongwon, napundar ko yan. Nakapagpundar pa ako ng mga alahas noon. Sa mga paluwagan din. Kasi syempre, nagpapapaluwagan ako. May mga kilala din ako nagpapaganon doon. Nagpapaluwagan ng alahas. So, sumasali ako dyan. Tapos, ay, ang dami kong racket. Hindi nakakapagod kasi kasama ko yung anak ko. Tapos, every weekend, nagagawa pa namin mag-Jollibee. Tapos, eto na. Nakaalis yung pinsan ko si Ate Yayet. Nakapunta dito sa Saudi. One time, chinat ko siya. Sabi ko, Ate Jen, kamusta dyan? Parang nagtitink na rin ako na sana all nakapag-Saudi. Sana all nakapunta ng ibang bansa. Parang gusto ko i-try. Pero ako kasi ay may malaking problema sa birth certificate ko. So, hindi ko yun napaayos kasi malaking pera din talaga yung gagastusin doon. Tapos wala sa loob ko na baka makapag-abroad ako or what. Kasi malaking problema nga yung kinakaharap ko. So, doon, nung na-chat ko si Ate Jen, sabi niya sa akin, Day, mag-abroad ka dito. Sabi niya, Day, okay lang ako dito. Day, mag-abroad ka dito kasi
kaya mo dito, sabi niya ganyan, kaya ko daw dito sa Saudi. So ako, pinursue ko. Nag-chat-chat ako sa mga agency, tapos meron akong kakilala yung nagpaalis sa pinsan ko, chinat ko din yun, sabi ko, Ate Jen din pangalan nun. Ate Jen, pwede mo ba ako tulungan makapag-Saudi? Sabi ko ganyan. Sinabi ko yung mga problema ko about sa papers, tapos sabi niya, ay hindi kita matutulungan. So ayun, pinalampas ko yun. Wala na talaga akong pag-asa. Then there comes a time, dumating, yung kaibigan ko, yung best friend ko si Apple, niyaya niya ako kasi silang mag-ina is nagpa-process na pa Saudi. Ewan ko kung saan nila nakuha yung kausap nila. Basta nung one time na magpa-process sila mag-ina ng paper nila, sinabay nila ako na papunta doon. Tapos nakausap ko yung agent, si Ma'am Leia nga, na hulog din sa akin ni Lord. Tapos ayun, na-clear niya yung mga papers na kailangan ko. Nakakuha kami yung passport. And then ayun, naging smooth na lang lahat. Umayon sa akin lahat. Pero at the same time, no, nag-work pa rin ako sa Dongwon as a regular employee. Hindi ko agad binitawan yun kasi kailangan ko ng work. Tapos nung pumirma na ako ng kontrata at nagpidos na ako. Kapag nagpidos ka na kasi parang medyo malapit ka na nun mag-flight. Yun, nag-resign na ako. Tapos ang sabi lang is sobrang nagkaiyakan kami noon nang umalis ako kasi talaga sobrang laking pasalamat ko sa Dongwon family na pinahiram sa akin ni Lord ng mga panahon na yon para makabangon ako sa malaking dago ko sa buhay. Way back 2016, 2017 ang gulo ng buhay ko niyan. So Dongwon is one of the instrument ni Lord para makatayo ako sa sarili kong paa ulit. At may ayos ko yung buhay namin mag-ina, paunti-unti. Hindi man ganun kabilis yung pag-bring up ko ulit. At least kahit baano, step by step, ginaid ako ulit ni Lord hanggang makarating ako dito sa Saudi. At ayun, 5 years, sobrang kung iisipin, pagbaguhan ka pa lang, ang tagal naman ng 5 years, ang tagal nang matapos. Pero pag natapos mo na yung 5 years, ang bilis lang pala. Charot. Pero madali lang dito guys. Basta meron kang tiyaga, habaan mo yung pasensya mo, tapos willing kang matuto. Tsaka magpapakumbaba palagi. Madali lang kapag mahal mo yung ginagawa mo. Sa Pilipinas, napakalayo ng buhay ko. Napakalayo ng sitwasyon ko sa Pilipinas kumpara dito. Sa Pilipinas, babangon ako, nakahanda na yung almusal ko. Mama ko pa nagluto, nagtimpla ng kape. Kakain na lang ako, magpe-prep ako para makapasok sa Dongwon dito. Walang gagawa sa akin nun. At kahit meron akong sakit, dapat ako magtrabaho sa Pilipinas. Kapag may sakit ako, nag-leave ako diba? Kapag ayaw ko pumasok, nag-leave ako. Sobrang toxic ng nag-leave ako Pero dito walang leave, walang day off, walang sick leave, walang solo parent leave. Kapag para sa anak mo na may sakit yung dahilan ng pag-absent mo, pwede ka umabsent at mababayaran yung araw mo. Dito hindi applicable yon. So dapat araw-araw kang babangon. Pero kaya guys, kaya. Ako ang buhay na patunay na kaya. At sinabi ng pinsan ko na, Day, mag-apply ka dito, madali lang dito. It's a prank. Pero kaya guys, hindi madali pero kaya. So ayun, lahat naman ng pagod natin is may payoff yan. Huwag lang tayong susuko. At palagi mag-pray. Napakabuti ni Lord at marami siyang plano sa atin na magugulat ka na lang. Hala, nangyayari na yung mga dating binabagabag lang ako, mga pinagdarasal ko lang. Sinasagot na ni Lord yung mga dasal mo lang noon. Pag dumating ka sa point na ganun, wag mong kalimutang magpasalamat sa Kanya palagi. At yun lang, for more chikahan and for more shares ng experiences ko dito sa abroad, please like and share and follow na rin po sa aking account. Jane!